Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Puyat ko po nabing Dapat po lagi tayong masaya. Ano po, pagdating po natin o pagpasok pa lang natin o paghahanda pa lang natin na pagpunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Lagi po ninyong naririnig ito sa akin. Dapat lagi po tayong excited. At sa umaga pong ito, purihin ang Diyos. Tayo po ay malakas. Tayo pong lahat ay may kagalakan na pumunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa buong month ng ng July o nung nakaraan pang mga buwan, napakaganda po ng mga mensahe ng ating Panginoon. Ako po, lagi ko po sinasabi ito na laging napakaganda. Dahil laging nakaakma kung ano po yung nangyayari sa atin sa kasalukuyan. Ang mga mensaheng ito. Ito po yung nagbibigay ng kalakasan, ng encouragement sa atin upang tayo po ay magpatuloy sa ating pananampalataya at paano maging matatag yung ating pananampalataya in spite sa lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Marami po tayong mga problema. Pero dito sa mga napag-aralan po natin, katulad po noong last 2 Sundays po, ang ating tinalakay ay patungkol po the unfailing faith of Gideon. Pangalawang linggo po, napag-aralan din natin ang unfailing faith of David. Napakaganda po ng mga kwentong ito. Kahit na wala silang kaalaman, sa pakikipaggera, pero pinili pa rin sila ng Diyos. Dahil ang Diyos po, ang ating Panginoon, siya pa rin po ang magbibigay ng katalinuhan, ng katapangan, ng kalakasan sa bawat isa't isa. Kaya nga po sa umagang ito, hayaan po ninyo na inyong ituon ang inyong kaisipan, ang inyong puso, na habang pinakikinggan po ninyo ang mensahe ng ating Panginoon, tanggapin po ninyo ito na may kagalakan, kahit na masakit. Dahil ang salita po ng Diyos ay katulad po ng espada na dalawa po ang kanyang talim. Magkabila po ang talim. Ito rin po yung gamot ng kaluluwa natin. Para ang isang tao kapag narinig niya ang salita ng Diyos, mababago siya. Mabubuksan yung kanyang kaisipan sa katotohanan at palalayain siya. Mapapalaya po siya. At ngayon pong umagang ito, pag-aralan po natin naman ang buhay po ni Jehoshaphat. The unfailing faith of Jehoshaphat. Si Jehoshaphat po, siya po yung ika-4 na hari ng Judea na pinili ng Diyos. At ang Judah, ang Judah po, siya ang pinaka-4 na hari ng Judah. Kaya nga po, kung pag-aaralan natin ang history po ng Israel, ito po ay nahati sa dalawa. Ang Israel po, ito po yung Northern Kingdom na bumubuo po ng 10 tribo. 12 po yung tribo na yan Di ba? Yung anak ni Jacob, 12 po. Yung 10, yan po yung Northern Kingdom. Yung Judah naman po, ito po yung Southern Kingdom na ito po yung Judah at ang Benjamin. Kaya po, pag-aralan po natin ang buhay po ni Jehoshaphat. Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 22, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Tayo po sumandaling yumukot manalangin. Maraming salamat po, aming Ama. Maraming salamat sa iyong bugtong na anak na walang iba kung hindi ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa lahat ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, dahil doon, ngayon, tinatamasa po namin, Panginoon, ang mga bunga, Panginoon Diyos, o kung ano po yung ipinagkaloob sa amin, Panginoon, lalong-lalo na ang kaligtasan, ang paghuhugas sa aming mga kasalanan, ang kapatawaran, Panginoon Diyos, at ang lahat ng mga pagpapala na nagmumula sa inyo.
Maraming salamat po. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa umagang ito na binigyan mo ng kalakasan ng aming mga physical na pangangatawan upang gamitin namin ito sa aming pagsamba, sa pagpuri namin sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos. Tapat ka, mabuti ka sa amin. Madalas kami po ay hindi tapat, pero ikaw hindi nababawasan ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat sa mga biyaya, maging pinansyal man ito, material na bagay, Panginoon, kalakasang physical, lalong-lalo na po ang spiritual namin, Panginoon Diyos. Salamat sa iyong makapangyarihang salita, na lagi itong, Panginoon, nagbibigay ng kalakasan, ng reminder sa amin, Panginoon, ng encouragement sa amin, at kung paano ang salita mo ang siyang nagpupurify, naglilinis sa amin, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po. At sa umagang ito, salamat sa iyong presensya. At alam po namin, Panginoon, at alam ko, Panginoon Diyos, na may gagawin kang himala sa umagang ito sa lahat ng mga naririto sa loob ng iyong sanktuaryo. Kahit na po yung mga nanonood sa online, Panginoon Diyos, sa kanilang mga tahanan. Panginoon, maraming salamat po. Lukuban mo po ako ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. Empower me, Lord. Lord, ang salita mo lang po ang magiging salita ko, Panginoon Diyos. Buksan mo ang mata ng aming mga kaisipan ng pag-unawa namin, ang mata ng aming mga puso, Panginoon Diyos, upang, Panginoon Diyos, maunawaan po namin, unawain po namin, Panginoon, at tanggapin na may kagalakan ang makapangyarihan mong salita, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. At alam ko po, at alam namin, Panginoon, dininig mo na ang lahat ng aming kahilingan na aming inihandog sa inyo. Maraming salamat po. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ang kwento po, ang buhay po ni Jehoshaphat ay matatagpuan po ito o mababasa po natin sa 2 Chronicles at 1 Kings. At tatalakayin lang po natin yung chapter 20 dahil napakahaba po niyan. Kung gusto po ninyo, pag-uwi ninyo, basahin po ninyo yung chapter 1. Hanggang matapos po yung 2 Chronicles. At dito po makikita natin kung ano ang buhay ng mga hari o ang buhay ng mga Israelita noong kapanahunan po nila. Natunghayan po natin na ang mga Israelita, lagi po yan tumatalikod sa ating Panginoon. Subalit, kapag lumapit naman sila, nagsisi naman sila, sa kanilang kasalanan na nagbubuhat sa kanilang puso, pinakikinggan sila ng ating Panginoon. Ay hindi lang po pinakikinggan, nililigtas pa sila. Kung makikipaggera sila, binibigyan sila ng katagumpayan ng ating Panginoon. Kaya nga po dito sa buhay po ni Jehoshaphat, dito po makikita natin kung paano po yung pamumuno ni Jehoshaphat. Sa kwento pong ito, sa chapter 20, dito po mababasa natin, doon sa verse 1, na nagsama-sama po, nagsama-sama, ang Moabites, Ammonites, at po yung tiga Mount Seir. Malalaking bansa po ito. Ano po yung pakay nila? Ang pakay nila para lusubin nila ang Judah. At ito po ay nalaman ng mga tao. At may pumunta po kay Jehoshaphat. Ang sabi nila, Haring Jehoshaphat, nagtipon-tipon po ang malalaking bansang ito. Nandiyan na po sila, malapit na. Ang sumbong po noong mga tao. At nung sinabi po sa kanyang ito, bakit si Jehoshaphat, kaagad po siyang kumonsulta sa ating Panginoon. At yan po yung tatalakayin natin. Bigyan ko muna po kayo ng konting background. Dahil nga po si Jehoshaphat, yung kanyang tatay ay naging hari din po, si Asa. Kaya nakita niya na habang lumalaki siya kung paano po manalo, magtagumpay ang Judah kapag nakikipagdigma po sila. Nakita niya ito kung paano po tumatawag sa ating Panginoon ang kanyang ama. Natutunan niya po lahat ito. Kaya dito sa ating pag-aaralan po,
Jehoshaphat had an unfailing faith in God because, number 1 po, Jehoshaphat inquired about his situation first to the Lord. Nung malaman niya po, nung marinig niya na nandito na yung 3 malalaking bansa, nalulusubin sila, natural po, ang isang tao, ang unang mararamdaman niyan, kapag may dumarating po na anumang klaseng mga pagsubok sa buhay po yan, yung takot. Tama po ba? Kaya dito sa ating kwento, nababasahin ko po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 4, after this, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. Some people came and told Jehoshaphat, ito po yung sinasabi ko kanina, kinukwento ko sa inyo, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. Galing pa po sila sa kabila ng Dead Sea. It is already in Hazezon Tamar, that is in Jedi. Chapter 3, verse 3 po. Alarm! Ito po. Alarm, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. Gusto ko pong bigyan natin ng diin. Nung ibinalita kay Jehoshaphat, nandyan na yung napakaraming mga sundalo para lusubin tayo, yung naramdaman ni Jehoshaphat. Natural po, nagkaroon po siya ng takot. Pero, alam niya sa kanyang sarili na meron siyang Diyos na makapangyarihan. Kaya po ang kanyang ginawa? Jehoshaphat, sabi po, resolved to inquire. Ngayon po, nagtanong siya, lumapit siya sa ating Panginoon. At po ang ginawa? And he proclaimed a fast for all Judah. Alam po ninyo, sa isang organization, ganito po, nakapulungan, ang ating senior pastor, siya po yung ating pinakapinuno. Siya po yung itinalaga ng ating Panginoon para pangunahan po tayo sa spiritual na bagay, even po sa mga material o ano pa pong mga bagay. Tama po ba? Kaya sa kanya, ipinagkakaloob ang gusto lahat na ipagawa ng Panginoon sa ating senior pastor. Kaya nga po kung inyong pinapansin ang ating mga mensahe, kanino pinadadaan ng Panginoon ang mga mensaheng ito? Sa ating punong pastor. Bakit? Ini-inquire niya yan. Tinatanong niya kung ano ang mensahe mo, Panginoon, sa Calvary Temple. Kaya nga po dito makikita natin, nung sabihin ni Jehoshaphat, mag-fast, mag-ayuno ang lahat, ang buong Judah. Ano po ang ginawa ng mga tao sa Judah? Sila ho ba ay nagsaya? O sumunod sila doon sa narinig nilang sinabi po, pinag-utos ni Jehoshaphat? Alam po ninyo, natatandaan ko noon, wala po tayong prayer meeting. Tuwing umaga po ng madaling araw natin ginagawa yan, yung morning watch. Sabado po yan, madaling araw. Pero kakaunti lang po ang dumadalo dahil nga madaling araw. Masarap pa pong matulog. Pero binigyan po ng pangitain o ipinagkaloob ng Panginoon sa ating punong pastor. Sinabi niya, gawin natin ang prayer meeting every Wednesday. Sinabi niya po yan sa kongregasyon. At marami po ang dumadalo at marami pa rin ang hindi dumadalo. Pero napaka-importante po ng panalangin. Kaya dito po ang lahat, sabi po dyan, ano ang sinabi? And the people of Judah came together. Ang ibig sabihin po silang lahat. Kaya po, inaanyayahan namin kayo sa prayer meeting natin. At dito po,
maririnig ninyo, mapapatotohanan ninyo kung ano yung message ngayon, kung paano kumikilos ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu sa bawat individual po sa atin. Kung ipapatotoo po nila yung nangyari sa kanila, mabibless po ang bawat isa't isa sa atin. Kaya nga po, dumalo po tayo ng prayer meeting. Hindi po yan basta pinrograma lang ng ating senior pastor. Galing po yan sa Diyos. Kaya dapat lang tayong sumunod. Amen po ba? Talang mag-amen o katamli yung mag-amen? Ginagawa po ninyo yan para sa Diyos. Hindi po para kay Pastor Manny. Pinaalam lang ng Diyos kay Pastor Manny. Kaya nga po, ano ang sabi? The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. Tayo po kaya, ano kaya yung mga nangyayari sa buhay natin? Ano ba yung mga plano natin? Ito ba ay kinukonsulta ho ba natin sa ating Panginoon? Kung minsan po, sasabihin na, napakaliit lang na bagay, Pastor, ikukonsulta ko pa ba? Itatanong ko pa ba? Sasabihin ko pa ba sa Diyos? Alam po ninyo, si Jehoshaphat, kahit na maliit na bagay, alam niya, dapat ikonsulta niya sa Diyos. Bakit? Dito mo ipinapakita, dito po natin na ipapakita na importante, nire-respeto natin ang Diyos sa anumang bagay na dapat nating gawin. Amen po ba? Malinaw po ba sa atin? Kaya po, sa tao, kapag ang isang kaibigan o kapwa niya, tao, na laging kumukonsulta sa kanya, hindi ba naiinis ka? At yun naman ini, nano na naman kaya yung burina? Pero sa Diyos, kahit kumonsulta ka kaninang madaling araw, pagkatapos, ngayon na naman nakikinig ka dito, kumonsulta ka na naman sa Kanya. At mamayang gabi, hanggang pagtulog mo, hindi magsasawa ang Diyos. Dahil yun ang gusto niya, na lagi tayong lumalapit po sa Kanya. Yun ang gusto niya na bawat kilos po natin, yung plano natin, yung ginagawa natin, lagi siyang importante na doon siya. Amen po ba? Kaya nga, dito po sa 2 Chronicles 20 verse 12, ano ang sabi? Our God, will you not judge them? Nanalangin po dito. Si Jehoshaphat. Kaya ang sabi po dito, for we have no power to face this vast army that is attacking us. Kung babasahin po niya, Panginoon, hindi ba ikaw ang lumalang ng langit? Kung sa panahon po natin, Panginoon, hindi ba ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa amin? Hindi ba ikaw yung nagbibigay sa amin kung anong meron kami lahat na ito? Ano ho ba yung mga problema na hinaharap ninyo? Ano ba yung mga Moabites, Ammonites, Meunites na yan na kinahaharapan po ninyo? Kung si Jehoshaphat, nakikipag-usap siya ng ganito sa ating Panginoon, tayo ba hindi tayo pwedeng makipag-usap ng ganito? Hindi ba lagi natin sinasabi, naririnig po, na kapag nakikipag-usap ka sa ating Panginoon, kapag nananalangin ka, i-pour out mo, sabihin mo kung ano yung nilalaman ng iyong puso. Kaya si Jehoshaphat, ganito siya. Kaya nga dito sa verse 12 na ito ng chapter 20, Our God, will you not judge them? For we have no power. Wala kaming kakayanan. Wala kaming kapangyarihan. Sabi po ni Jehoshaphat, harapin namin ang napakaraming mga sundalong ito na aatake sa amin. We do not know what to do, but our eyes are on you. Madalas po hindi natin alam ang ating gagawin. Pero kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, at yung ating kaisipan, yung puso po natin, yung mata natin, nakapokus lang po, nakatingin sa ating Panginoon, magagawa po natin yan. Mangyayari po yung hindi natin inaasahan. Kaya nga dito, makikita natin,
na nung una natakot nga, nagkaroon ng takot si Jehoshaphat. Pero na-overcome po niya yun. Dapat tayo po ganito eh. Hindi dapat manatili yung takot. God has not given us the spirit of fear and timidity. But of power, love, and self-control. Yan po yung pinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya sa Hebrews chapter 12 verse 2, ano po ang sabi? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Looking unto Jesus. Dapat po laging nakatuon. Yung mata natin, yung kaisipan po natin, yung puso natin sa mga salita po, sa mga promises ng ating Panginoong Jesus. Alam po ninyo, kapag ganito po yung ating pananampalataya, hindi po tayo kayang tibagin ng kaaway. Opo, masishaken tayo, pero hindi niya kayang tibagin yung pananampalataya po natin. Kaya ito po ay pinapaliwanag sa atin ng ating Panginoon ngayon, ng banal na Espiritu. Kapag meron kayong mga problema, ano ang dapat ninyong gawin? Ano po yung dapat nating gawin? Lumapit una sa Kanya. Hindi po sa mga tao na naiisip natin na meron sila. Ang Diyos po, kapag nagbigay po ng solusyon yan, hindi po tayo madidismaya. Noong nakaraang Thursday po, dahil po maaga kami ni Pastor John sa 174 sa mga kapulisan, at doon po may programa sila, merong libreng check-up. Sabi ko nga, magpakuha nga ako ng BP, sabi ko. Nagpakuha po ako ng BP. Pagkatapos, ang sabi po sa akin nung pulis, yung kumukuha ng BP, Pastor, sabi niya, dapat palawin na kaya, mag-maintenance ka po. Aliko ako. Senior na kayo, opo, 62 na ako. Ingkay na. Ako pa po ali po. Bakit po? Kasi yung BPU, 140, 100. Biglang pumasok po sa isip ko, yung 140, 100 na yan, noong pong, first time ko pong maranasan yung BP na yan, noong pong nagkaroon ako ng sama ng loob na hindi ko nilabas. Kaya po yung sama ng loob ngayon, hindi ko na po inaalagaan. Doon lang tumaas yung 140, yung BP ko po ng 140, 100. At ngayon po, may stress ko kasi, ingkay na. Kaya po, 140, 100. Pagkatapos niyan, kahapon naman po, dahil maaga na naman kami ni Pastor John, meron po kaming appointment. Pagkatapos nung appointment po namin na yon, nagpa-BP kami kay Sister Miriam. Siya po yung nauna. Yun sa kanya, 130-90. Noong unang araw pala yon. Kahapon, 140-90. Ako naman po, nung sa akin naman, tinatanong ko si Sister Miriam, nano yung kay ko? Sabi ko, BP ko. Hindi po siya kumikibo. Tapos, inan niya po ulit, chinyak niya ulit. Nano, sabi ko, Pastor Ana, 170, 100 siya. Miyakay ko po. Ngayon, ito pong pinag-aaralan ko na ito, kung paano po si Jehoshaphat, na-alarma siya, natakot. Pero pumasok po sa isip ko, in Jesus' name, I am healed. Magno-normal ang aking blood pressure. Ang kaaway po hindi huminto hanggang ngayon po. Ang sabi niya sa akin, magme-maintenance ka na kanya. Dahil po binigyan ako ng gamot para sa sa puso. Pero hindi ko po tinake. Pero kagabi tinake ko. Dahil nga po, nararamdaman ko parang namamanhid po yung dito ko. Na ininom ko po at nanalangin ako at nire-review ko po ito, minemeditate ko po itong mensahe. Lord, sabi ko, ikaw yung aking great physician, ikaw yung aking healer. At ang sabi mo sa iyong mga salita sa Isaiah 53, by your wounds, I am healed. By your stripe, I am healed. At ikaw ang kalakasan ko, Panginoon. Tatayo pa rin ako, Panginoon Diyos, sabi ko. Kaya nga po dito,
ang sabi, looking unto Jesus. Kapag nakatingin po tayo sa ating Panginoon, yung pananampalataya po natin, matatag po yan. Kahit anong mangyari sa iyo, anong sitwasyon man ang ibato ng kaaway sa iyo, even doon sa point of death, mananatili ka pa rin sa Diyos. Panghahawakan mo pa rin yung kanyang salita. Hindi ka mag-aalala. Di nung mataya ka, pakinabang niya kaya yan. Miras kang agad kay banwa. Naman, hindi naman po. Hindi naman mananalo ang kaaway. Sa Diyos pa rin po tayo. Amen po ba? When trouble comes your way, always look to Jesus first. Amen po ba? Pangalawa po, Jehoshaphat had an unfailing faith in God because Jehoshaphat listened intently to the voice of the Lord. Ano po yung unang ginawa ni Jehoshaphat? Nag-inquire siya. Tinanong niya. Natural, kapag ikaw ay lumapit sa isang tao, nag-i-inquire ka, nagtatanong ka, humihingi ka ng payo, kapag nagsasalita yan, natural, nakaharap ka, di ba? Pakikinggan mo. Ang sabi dito, listen intently. Hindi po yung nagsasalita, yung kausap mo at saka ka nakatalikod at may ginagawa kang iba. Ganun ho ba yung listen intently? Hindi po. Kapag listen intently, ang ibig sabihin niyan, nakapokus ka, nakatingin ka, pinakikinggan mong maigi yung sinasabi ng tao. Amen po ba? Kaya si Jehoshaphat, ganyan po siya. Sabi po dito, Jehoshaphat listened intently to the voice of the Lord. Lalong-lalo na kung ikaw ay sumasangguni, humahanap ka ng kasagutan sa mga katanungan mo, at ito ay dinudulog mo sa ating Panginoon, dapat ka lang makinig, dapat lang po tayo makinig ng maigi. At paano po natin pakikinggan yan, pinakikinggan? Unang-una po sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya po, yung itinuturo sa atin, noong pong mga 70s, 80s, 90s, ito po yung lagi naming naririnig dito sa pulpito. Yung telephone number po ng ating Panginoong Jesus. Ano ho ba yung telephone number po ng ating Panginoon? Sino po may alam? Ano po? Jeremiah 33:3. Puto po tayaya kay nguyating yan. Puto mo dyan. Yan po yung telephone number. Noon sa amin telephone number. Ngayon, cell na po yan. Number. Number na po. Yan po yung tatandaan ninyo. Ano po ang sabi dyan? Hindi ba sa telepono po kapag denial mo ang numero o kaya sa cellphone na lang po natin, ano po yung merong sinasabi niyan? Cannot be reached. Sabi niya, no? Cannot be reached. Pero dito, pag denial mo yan, yung Jeremiah 33:3, ano ang maririnig mo? Ano ang mababasa mo? Ang sabi po dyan, call to me. Tumawag ka sa akin. Kanino katatawag? Kay Jesus. At ano po ang sabi niya? And my secretary will answer you. Di ba tayo, pag tumawag tayo, sa mga telepono, yung mga sumasagot kung tatawagan, may gusto ka sa presidente, dadaan ka muna sa sekretary niya, sa executive secretary niya. Itatanong kung ano ang kailangan mo. Tama po ba? Pero dito, meron po tayong direct na linya. Diretso. Amen po ba? Walang secretary. Kaya ang sabi, call to me and I will answer you. Ang Panginoon mismo ang sasagot sa iyong mga kahilingan. And show you great and mighty things which you do not know. Kaya po dito, napakaganda. Call to me and I will answer you. Si Jehoshaphat, ito po yung ginawa niya. Dumiretso siya sa ating
Panginoon. At kapag merong sagot ang ating Panginoon, dapat gawin natin, pakinggan natin at gawin po natin. Hindi po yung napakinggan mo, humingi ka ng payo, alam mo maganda, pero puta ko niya siguro, kaya itanapang ka na ako. Yung akin munang pamamaraan ang gawin ko muna. Para kung pumalpak, yung sa kanya na. Hindi ba tayong tao, ganyan tayo? Hihingi ka ng payo, pinakinggan mo, pero ayaw mo naman sundin. Ayaw mo naman gawin. Ganyan tayong tao eh. Ang sabi ko nga po, ang Bible, ito po yung pamamaraan ng Diyos na itinuturo niya sa atin para tayo po ay magkaroon ng buhay na masagana, mapayapa, matuwid, pero kinokontra po natin. Pero pag sumunod ka naman, kapayapaan, blessing ang iyong makakamtan. Kaya nga kapag tumawag ka sa ating Panginoon, binigyan kanya ng kasagutan, sumunod ka, gawin mo. Ano ba ang ginawa ni Jehoshaphat? Sa chapter 20 po ng 2 Chronicles 14, chapter 20 verse 14, hanggang 19. Paano kaya sinagot ng ating Panginoon yung kahilingan ni Jehoshaphat? Basahin po natin sa verse 14 po na 2 Chronicles chapter 20. Then the Spirit of the Lord came on Jahaziel, son of Zechariah. Tingnan po ninyo to. Pagmasdan po ninyo kung paano sinagot ng Panginoon yung kahilingan po ni Jehoshaphat. The son of Benaiah. Meron po lahat IA. Nung bisa kayo po, pakyapusan nyo rin po at may kaya na kayo. The son of, Jel. Meron naman, IEL na naman. The son of Mataniah, a Levite and descendant of Asaph, as he stood in the assembly. Dahil po dito sa sitwasyon na ito, pinatawag lahat ni Jehoshaphat yung mga tao na yan. Nandiyan po yung mag-asawa, yung mga anak nila. At itong si Jahaziel, nasa gitna po yan. Katulad po nito, nandiyan po siya sa gitna. Kaya nga dito, ano ang sabi? He said, dahil nga po nilukuban siya ng banal na espiritu, dumating sa kanya ang banal na espiritu, pinuspos siya ng banal na espiritu. Kaya nga sa kanya ipinagkaloob, ibinigay ng Panginoon yung kasagutan doon sa panalangin ni Jehoshaphat. Gumamit ang tao po, ang Diyos ng tao. Ano po ang sabi ni Jahaziel? Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Makinig ka, Haring Jehoshaphat, at lahat ng mga naninirahan dito sa Judah at Jerusalem. This is what the Lord says to you. Ito ang pinasasabi o sinasabi ng Diyos para sa iyo. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God. Sa Old Testament po, lagi natin mababasa ito, na ang gera, ang labanan, hindi po sa kanila, kung hindi sa Diyos. Lagi po yan. Mamaya po, lalawakan pa natin ng konti. At doon sa verse 16, ano po ang pinagagawa? Tomorrow, march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You, sabi po dyan, will not have to fight this battle. Take up your positions. Ano po ang sabi? Take up your positions. Stand firm and see the deliverance the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow and the Lord will be with you. Jehoshaphat
bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Kanino po pinadaan o kanino ibinigay ng Panginoon yung kasagutan doon sa kahilingan ni Jehoshaphat? Kay Jehazel. Tayo po bilang mga tao, madalas, hindi minsan yan madalas, kapag ikaw ang namumuno at pagkatapos meron kang kasamahan, yung nililid mo, na nakikita mo yan, pag nagsalita yan, talagang may laman. At merong, may mapupulot ka. Bilang leader, madalas nai-insecure ka. Di ba? Tama po o mali? Ma-insecure ka. Ingkay. Kaya kung minsan hindi mo siya papansin, hindi mo papansin yung sinasabi niya. Nini. O lalo na, ita mong forerunner. Balo yun po, isumakanyin niya, ing metong member tamo. Manibat kayong ginoy ta. Buri na sabihan. Yan, nagme-meditate yan. Kapag malalalim po, mabibigat yung mga, po nila, kinocontribute nila pag nagsishare po sila. Kaya dito, ginamit ng Panginoon si Jehazel. Sinabi ba ni Jehoshaphat, huminto ka na, bro. Ako ang leader dito Hindi po. Pinakinggan ni Jehoshaphat. Kaya po ang ginawa niya? Nung sabi niya, do not be afraid, do not be discouraged. Huwag kang matakot. Huwag kayong matakot. Huwag kayong madismaya. Sabi na nga ng Diyos, ang gera, hindi tayo ang siya ang makikipaglaban. Kaya po ang ginawa ni Jehoshaphat? At ang lahat, nag-bow down po sila. Sinubsubde po yung sarili. Balo yun po, hindi po yung nag-bow down lang ng ganyan. Yung mukha nila nakadikit talaga sa lupa. Yan po yung ginawa nila. At itong mga Kohathites naman at Korahites, ano ang ginawa nila? Nagpuri sila sa Diyos. Na merong, with a very loud voice. Sumisigaw sila. Kaya nga po naririnig ninyo sa akin, kapag nandito na kayo sa loob ng bahay-sambahan, pumunta tayo dito para sambahin natin ang Diyos. Dapat lahat ng mga bibig na yan, umaawit, nagbibigay ng worship, ng praise sa ating Panginoon. Kaya dapat, kung po pwede lang po, takpan natin yung mga praise and worship Kahit na may microphone pa sila, kahit na mayroon pa silang speaker, dapat tayo pa yung naririnig Marami tayo. Pero karamihan sa ating kapag nagpe-praise and worship, maglipsing ka mo Pag nandito na kayo, dapat gawin ninyo kung ano yung dapat. Yung hinihintay ng ating Panginoon. Mag-worship tayo na nagmumula sa puso po natin na sumisigaw tayo. Amen po ba? Kaya sa susunod na magpe-praise and worship tayo niyan, dapat mas malakas tayong lahat kesa sa mga worship team. Pwede ho ba natin gawin yon? Gagawin ninyo yan para sa ating Panginoon. Hindi para marinig yung boses mo. Kahit na sintonado ka, huwag mo sasabihin na kung pag gumanda na yung boses ko, pastor, kailan pa kaya gaganda yan pag hindi mo ginamit? Pag ginamit mo yan, yung sintonadong boses na yan, gaganda yan. Dahil ang Diyos ang magpapaganda niyan. Kaya pag magpurit po tayo sa ating Panginoon, pag binigay na ng Diyos, ng Panginoon, yung kasagutan, dapat laging nakataas yung kamay po natin. Lord, salamat po! Ako nagpapasalamat magbuhat kanina. Lord, salamat sa kalakasan.
Lord, salamat po, Panginoon. Alam ko, normal na yung BP ko. Kasi yun ang sinabi mo, Panginoon. Pupurihin kita. Ang kaaway po, gagawa yan. Para pigilan po tayo. Kasi ang trabaho niya yan, to steal, kill, and destroy. Mananalo lang yan po kung papayagan ninyo. Pahihintulutan ninyo. At sabi ko po, lagi ninyo naririnig sa akin, kapag nakakuha ng tabla ang kaaway, pinahintulutan ninyo. Dapat kahit na 0, hindi siya makakakuha. Dapat laging negative yung sa kanya, walang kwenta. Ang 0 at ang negative, hindi po parehas. Mas mataas po ang value na 0. Tama po ba ako? Kayong mga mathematician. Yung negative kasi, negative yan, wala nang value. Kaya pag nakakuha ng 0 sa inyo ang kaaway sa atin, ang ibig sabihin, pinahintulutan mo. Hinayaan mo siya na gumawa. Tayo po, bilang mga mananampalataya, tayo po ay victorious na. Tama po ba? At hindi po tayo nakikipaglaban para manalo. Panalo na nga tayo. Ang dapat lang natin gawin, yung panalo na yon, yung victory na yon, ay iingatan natin. Ipaglalaban po natin. Bakit panalo na tayo? Dahil doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Pinagtagumpayan na niya po lahat yan. Kaya tayo bilang mga tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo na tagapagligtas po natin, Panginoon ng buhay natin, nandiyan na po tayo. Victorious na po tayo. Amen po ba? Kaya kapag sinasabi ng kaaway, o yana, magkaina ka kanya, mag-maintenance in Jesus' name. Alay, na ako gewang makanya ning Ginoo. Normal na akong gewa ning Ginoo. Minsan po nakikita natin yan. Parang walang nangyayari. Katulad po kay Pastor Manny. Kinlaim na po natin, pinagaling na siya ng ating Panginoon. Pinagaling naman po siya talaga. Kasi nga, bakit hindi siya pinagaling? Ano yung prueba natin na pinagaling na siya ng ating Panginoon? Yung kutis niya, hindi naman kutis na nagda-dialysis. Minsan matuling tapa kayo eh. Dineclare na po natin, pinroklama po natin, magaling na yung senior pastor natin. Kaya ano pa naman yung nakikita natin physically, literally, pag sinabi ng Diyos na magaling ka na, panghawakan mo. Kaya nga ano ang sabi dito, pinanalo na kayo ng ating Panginoon. Hindi kayo take up your position, sabi po. Tumayo ka sa iyong posisyon na may katatagan, sabi po diyan. Stand firm. Lumabang ka, kapatid. Hindi po sinabi diyan, sa panahon po natin sa New Testament, hindi po sinabi na ang Diyos pa rin ang lalaban sa iyo. Ikaw mismo ang lumaban. Binigyan kanya ng kapangyarihan, ng kapamahalaan, ng authority. Kaya nga po, ano ang sabi ng ating Panginoon? Lay hands. Kanino? Sa mga may karamdaman. Sinabi niya ba, sige, hayaan ninyo na ang kamay ko, ang ipapatong ko dyan sa mga may sakit. Ang sabi, lay hands. Sino yung inuutusan niya? Tayo. Bakit? Kasi nasa sa atin na yung kapangyarihan. Binigyan na tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Luke 10:19. God has given us the authority to trample kay Satan at sa kanyang mga demonyo. And to overcome all the power of the enemy, and no one and nothing can harm us. Amen po ba? Praise God for giving you a word of encouragement. Ano po? Kaya nga po dito sa John chapter 19 verse 30, paano po yung sinasabi natin na tayo po ay victorious na? Dahil doon sa ginawa po ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Nung sabihin niya po, dito sa
John chapter 19 verse 30, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Sa Greek word po, yung "it is finished," ito po yung tetelestai. Tetelestai. Ano po? Tetelestai. Sa business po, sa context ng business, it means debt paid in full. Sa judicial context naman po, for court, sa korte po, pag sinabi po tetelestai, ano po ang yan? Fully served. Sa military context naman po, it means the battle is won. It means, ano po, the work is complete. Pag sinabi pong tetelestai, done, accomplished, paid in full. Kaya nga po, kapag yung may mga utang sa atin, binayaran na po tayo in full, sabihin mo po sa kanya, tetelestai. Po, kaya yung ating utang, mamayad na kayo. Para dandaman niya yan, yung salitang tetelestai. Paid in full. Amen po ba? Ihingay. Colossians chapter 2 verse 15. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Ito po yung ating katagumpayan. Na lahat po ng anumang pasakit, anuman po yung mga problema na yan, tandaan po ninyo, wala pong bagong problema sa mundong ito. Umiikot lang po yan. Nag-iiba lang yung pong panahon. Pero yung problema na yan, kung babasahin po ninyo yung mga nakaraan sa Old Testament, pare-parehas lang po yun hanggang ngayon. Ganyan pa rin po. Umiikot lang po yan. Pero pinagtagumpayan na po ng ating Panginoong Hesus yan. Ano po? Ang kailangan lang po natin, ano po ang sabi diyan? Today, instead of saying the battle belongs to the Lord, ano po ang dapat nating sabihin? We are saying, we fight with the Lord. Amen po ba? Kaya yung mga demonyo na yan, wala namang kapangyarihan yan eh. Matagal na po silang talunan. Amen po ba? Maniwala ko ba kanita? Matagal na pong talunan yan kahit na si Satanas. Talunan na po yan. Natalo na po, tinalo na po yan ng ating Panginoon. Kaya tayo po, ano po, victorious tayo. We are more than conqueror. Greater is He that is within us than he who is in this world. Makapangyarihan po yung nasa sa atin. Ang banal na Espiritu, ang Panginoon. Kaya po walang kapangyarihan yan. Kaya nga pag binibigkas po natin ang pangalan ni Jesus, tumatakbo po yan, nanginginig yan. Mabuti pa sila, nanginginig pa, pero ang tao, sa pangalan ni Jesus, kalya na kamo. Dayig ne pa'y Satanas. Pero rin demonyo at ilang takot. Nangangatal pa sila. Kaya nga po, kung ano man yung gera na kinakaharap po natin, ano po ang sabi? We fight with the Lord. Amen po ba? Sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Fight the good fight. Ito po yung sinabi po ni Paul kay Timothy, young pastor. Hindi niya sinabi na hayaan mo na ang Panginoon ang lalaban sa iyo, Timothy. Ang sabi po ni Paul, fight the good fight of faith. Sino ang lalaban? Si Timothy. Sino ang lalaban sa panahon natin? Ang Diyos ba? O tayo? Tayo. Kasama natin yan eh. Hindi naman tayo pababayaan ng ating Panginoon. Iiwan po. Lagi nating antabayan. Ang kailangan lang po natin yung pananampalataya natin. Kaya nga, take up your position. Stand firm. Amen po ba? Dapat alam mo kung sino ka. Para pag nagpakilala ka kay Satanas at sa kanyang mga demonyo, mapapahiya siya.
Ako, anak ako ng buhay na Diyos. At meron akong authority, meron akong kapamahalaan, Satanas, mga demonyo. Hindi ninyo ako kayang ibagsak dahil ang Panginoon ko, kasama ko na siya lagi. Amen po ba? Dapat masyasta mo magsalita kan Satanas. Taparugo-rugo. Alam natin, dapat yung authority po natin. Amen po ba? Sa 1 Timothy chapter 1 verse 18 to 19, Timothy, my son, sabi po ni Paul, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them, you may fight the battle well, holding on to faith and a good conscience, which some have rejected and so have suffered shipwreck with regard to the faith. Ano po ang sabi ni Paul kay Timothy? You may fight the battle well. Paano mo malalabanan yan? Ang sabi po ni Paul, Timothy, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you. Ano ba yung mga salita ng Diyos sa atin? Ang sabi po dyan, ano po yan? Pag-ingatan mo. Gamitin mo sa iyong pakikipagbaka. Ano po? Holding on to faith. Mag-persevere po tayo. Opo. Yung iba, sinasabi nila, mabuti pa noong hindi ako born again. Walang ganitong mga problema. Po, totoo yan. Noong hindi ka pa born again, mas matindi pa yan. Ano po? Yung mga problema. Pero ngayon na born again ka, kilala mo si Kristo sa buhay mo, meron kang, kapangyarihan. Noon wala kang kapangyarihan. Ngayon meron kang kapangyarihan. Tandaan po ninyo, hindi hihinto ang kaaway na ibalik tayong lahat doon sa dati nating buhay. Dati natin siyang BFF Ngayon, wala na. Period na po siya sa buhay natin. Wala na siya. Hindi na natin siya dapat pansinin. Hindi mo na siya dapat BFF. Ni kahit kaunti, hindi mo na siya dapat BFF. Amen po ba? Kaya ganyan niya tayo pilit na binabagsak po. Kaya kung minsan, madalas nasasabi natin, ako bisang mag-born again. Mga kanyan. Lalo ka may pahamak kanita. Kung sundalo ka, kompleto yung armor mo. Pagkatapos sasabihin mo, ako bisa. Tatanggalin mo lahat yan. Dumating ang kalaban. Ano ang ipaglalaban mo ngayon? Anong gagamitin mo sandata? Wala. Talo ka sigurado. Ang sinasabi po dito, sabi ni Paul, yung mga itinuro sa iyo noon, yung mga propesiya na sinabi sa iyo, gamitin mo. Panghawakan mo. Maging matatag yung pananampalataya mo. Amen po ba? Sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 7, For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sabi po ni Paul. Masasabi kaya po natin ito? Pag humarap tayo sa ating Panginoon, Lord, talagang may kipagbaka ko po, lebanan ko, linaban ko. I have fought the good fight. I have finished the race. Meron po tayo talagang race na dapat po nating tapusin. I have kept the faith. Manatili po tayo sa ating Panginoon. Kahit na po gaano katindi ang problema po natin. Even to the point of death, manatili po tayo. Take up your position. Stand firm. Stand firm. Panghawakan po natin ang salita ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, lagi nating kasama ang ating Panginoon. The word of God today is no longer the battle belongs to the Lord. But fight, my child, for I am with you. Amen po ba? Jehoshaphat had an unfailing faith in God because
Jehoshaphat faced his enemies by praising the Lord. At nung ipinagkaloob po ng Panginoon yung kasagutan kay Jehoshaphat, nakatipon po sila niyan. Tapos, early in the morning, kung mababasa po niyo ito sa 2 Chronicles chapter 20, verse 20-22, ang sabi po niya, early in the morning, they left for the desert of Tekoa. Pinulong niya po yung mga tao. Ano po? Siya ang leader eh. Ano po ang sabi diyan? And they set out. Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets. Sabi, and you will be successful. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army, saying, give thanks to the Lord, for His love endures forever. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Maagang-maaga po gumising sila. Pumunta na po sila sa gera. Ano po ang sabi diyan? Ano po? Nag-appoint po, pumili si Jehoshaphat ng mga worship team niya. Ewan ko po kung gera, pagkatapos piliin natin yung mga worship team natin dito. O sige, doon kayo sa unahan. Hindi ko po alam kung sino matitira sa kanila. Sigurado may matitira yan. Pero dito po, ginawa ni Jehoshaphat yan. Yung mga praise and worship niya po, nandun sa harapan. Umaawit, ano po sinisigaw nila? Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Habang sinisigaw po nila yan, yung tatlong malalaking bansa, ang nangyari po, yung Moabites at saka yung Ammonites, nilusob po nila yung mga Meunites. Inubos po nila lahat, pinatay po nilang lahat. Pagkatapos ano po ang nangyari? Yung Moabites at saka yung Ammonites, sila naman po ang nagpatayan. Hanggang maubos sila, walang natira. Ano po ang naging sandata nila dito? Kapag pinagkaloob na ng ating Panginoon, ang sagot po dapat, mag-worship na po tayo sa ating Panginoon. Pasalamatan na po natin ang ating Panginoon. Panalo na tayo. Alagaan lang natin, protektahan natin yung victory na yan. Ito po yung ginawa nila Jehoshaphat. Nagpasalamat lang sila sa ating Panginoon. Habang sinisigaw nila itong give thanks to the Lord, for His love endures forever. Natorete po ang mga kalaban. Hindi nila alam ang ginawa, kaya nagpatayan po sila. Naubos sila. Tayo po, sabi ko nga, kapag nagpipraise and worship tayo dito, kahit na nasaan ka, kung ano man ang mga problema mo, patuloy lang po tayong mag-worship sa ating Panginoon. Matotorete po ang mga kaaway po natin. Iiwan tayo niyan. Kaya sa Calvary po, ang mga tiga-Calvary, kapag nag-praise and worship ngayon, bigay todo yan. Nagbubuhat po sa puso. Di ba? Di ba pag galit ka, pag magagalit ka pa lang, kapag hindi pa sumusunod yung anak mo sa pinag-uutos mo, gawin mo na yon. Tapos, hindi pa kumikilos. Gawan mo na ita. Pa mo rin makiramdam. Gawan mo na ita! Saan po nang galing yon? Dito. Sinabi mo. Kaya pag tayo naman po, ay nag-worship sa ating Panginoon, dapat ganun. Nagagaling dito, isisigaw natin ng malakas. Amen po ba? Para yung kaaway po, makola. Hindi nila
pwedeng pakinggan pa yung mga pinagkakaloob po nating pagsamba natin sa ating Panginoon. Mananalo po tayo. Panalo na pa tayo. Amen po. Jehoshaphat won the battle not with weapons of warfare, but by praising and worshiping God. Sabi ko nga po sa inyo kaninang madaling araw na dahil po natulog ako kagabi, sa cellphone ko po nire-review, minemeditate itong mensahe na ito. Nakatulog po ako. Tapos bigla ako nagising ng alauna. Magaan na magaan yung pakiramdam ko. Dahil habang binabasa ko po yung Lord, sabi ko magaling na po ako. Thank you Lord. Thank you Lord. Normal na po yung aking BP. Nakatulog po ako ng mahimbing malalim. Nagising po ako ng mga alauna. Akala ko po alas 4 na. Tapos po, punta ako ng CR. Umihi po ako. Pagbalik ko, sabi ng Panginoon, sabi ko sa Lord, matulog pa po ako. Hindi, mag-aral ka na. Alauna pa po, sabi ko ng Panginoon. Binasa ko po. At saka po ako nagme-meditate. At nararamdaman ko po na lumalakas po ako. At dito po, habang kanina nagpe-praise and worship po tayo, talagang gusto ko sumigaw pero nararamdaman ko ang bigat dito. Pero tinandaan ko ito. Ang sabi po dyan, yung with a loud voice. Talagang sinisigaw ko po. Kanina, nagpe-praise and worship po ako sa Panginoon. At ngayon po, malakas po ako sa harapan ninyo. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. Marami po tayong dapat matutunan dito. Madalas po nakakalimutan natin dahil nga ang kaaway, ang trabaho niya is steal, kill, and destroy. Ninanakaw niya po talaga yung salita ng Diyos. Madalas po ito na-experience ko. Itinuturo ko ano po yung salita ng ating, tapos ang dali makuha ng kaaway. Pero yung banal na espiritu talagang bibigyan kanya ng conviction, ng discernment. Ano po? Alam mo kaagad yung schema ng kaaway. Aalis ka kaagad doon. Katulad lang po ni Jehoshaphat. Natakot siya pero alam niya kung sino ang Diyos niya. Kaya nga nag-inquire siya kaagad sa ating Panginoon. Kaya nga po, in Jesus' name, tambing tayo pong rebuke. Kasi meron tayong authority. Yung authority po, yan yung kapamahalaan natin na ipinagkaloob ng Diyos. Ang kinid po natin, we have this spiritual weapon po. Ito po yung salita ng Diyos. Sword natin yan. Kaya napaka-importante po ng mga salita po ng ating Panginoon. Kaya nga, tandaan po ninyo, face your problems with a heart full of praise and thanksgiving to God. Amen po ba? Face your problems with a heart full of praise. Dapat puno po kahit na anong sitwasyon yan. Dapat itong puso natin, hindi po hinanakit ang laman dyan. Kung hindi po punong-puno tayo ng pagsamba sa ating Panginoon. Lord, salamat po. Maski makanining sitwasyon ko, mabiyak ko pa mo rin. Masikang ko pa mo rin, Ginoo. May gising ko pa para puryanda ka. Amen po ba? Mag-review na po tayo. The unfailing faith of Jehoshaphat. Jehoshaphat inquired about the situation first to the Lord. Jehoshaphat listened intently to the voice of the Lord. Jehoshaphat faced his enemies by praising the Lord. Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 24 to 25, when the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. So Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder, and they found among them a great amount of equipment and clothing and also articles of value, more than that they could take away. There was so much plunder that it took 3 days to collect it. When you learn to praise God in the midst of crisis, He will not only solve your problems, but
will also bless you abundantly after you face your difficulties with thanksgiving in your heart. Tandaan po ninyo, kapag ito po yung ginawa natin, kahit na ano pong malaking problema yan, kapag subukan na ating kinahaharap sa buhay natin, manatili po tayo looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ang battle po, tandaan ninyo, nasa sa atin. Ang kailangan po natin, manampalataya po tayo. Protektahan natin yung victory na yan na ipinagkaloob ng Diyos. At tandaan ninyo, kayo ay panalo na. Hindi kayo talunan. Kahit na anong gustong sabihin ng kaaway, isinisiksik sa inyong kaisipan na talo ka. Hindi. I am victorious. I am more than conqueror. Yan po ang ating ideklara. Sabihin natin sa kaaway po natin yan. Manatili po tayo sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon, sa Kanyang salita. Take up your position and stand firm. Yan po ang salita ng ating Panginoon. To have unfailing faith is to praise God and thank Him for His goodness and love even in the midst of severe trials. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon. Napakasarap po. Kahit na po marami tayong pakikipagbaka, napakasarap yung maranasan po natin na ang ating Panginoon, siya po yung nagbibigay ng kalakasan. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Manatili lang po tayo nakahawak sa kanyang mga promises. At mararanasan po natin yung blessing. Kung paano po binless sila Jehoshaphat, 3 days silang namumulot po ng blessing. Tayo, kung sinabi sa Malakay 3:10, if I will not open the windows of heaven, ano po, gaano ba kalaki, karami ang windows ng langit, hindi na po natin kaya na ipunin yan. Labis-labis po. Very generous po ang ating Panginoon kapag tayo po ay sumunod sa Kanya. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y tatanggap ng banal na hapunan. Habang tayo